Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1701 hanggang 1710. Tumingin si Severin kay Gilda at pilit na hinanap ang tamang salita. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagtanong siya. Tama ka, hanggat hindi mo ito isapuso, ang mga tsismis na ito ay saglit lang itong mawawala. Ang mga tao ay may posibilidad na maakit sa pinakabagong tsismis, ngunit sa huli ay lilipat sila sa susunod na bagong bagay. Tumanggaw si Gilda bilang pagsang-ayon. Alam kong walang magbabago kahit na magalit ako dito. May dahilan ako para maghinala na ang mga miyembro ng Horizon Sect ang nasa likod nito. Malaki ang posibilidad na ikalat nila ito para siraan ang reputasyon ko. Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Sa isang paraan, iyon ay isang magandang bagay. Isa itong karagdagang patunay na hindi mabuting tao si Frederick. Natutuwa ako na hindi ko siya pinakasalan. Baka nasira ang buhay ko kung ginawa ko iyon. Bahagyang panginginig ang naramdaman ni Severin sa narinig, si Gilda nga ay isang mabait na babae na may matibay na prinsipyo. Matapos magmuni-muni ng saglit, matapang siyang humakbang at marahang hinawakan ang kamay ni Gilda. Ikaw ay isang kahangahangang babae, Miss Gilda. Marahil ay maaari mong isaalang-alang ang pakikipag-date sa akin kung okay ka sa ideyang iyon. Nangako akong tretuhin ka ng mabuti. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Natigilan si Gilda. Namula ang mukha niya nang agad niyang binawi ang kamay. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya, at hindi niya akalain na ipagtatapat ni Severin ang pag-ibig sa kanya sa ganoong direktang paraan. Seryoso ako, Gilda. Sana pag-isipan mo yan. Hindi mo na ako kailangang bigyan ng agarang sagot. Gusto ko lang ng pagkakataon na subukan at makuha ang puso mo. Seryosong sabi ni Severin. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pag-iisipan ko, tumanggaw naman si Gilda. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumipad palayo. Natigilan siya sa bilis ng tibok ng puso niya nang hawakan ni Severin ang kamay niya. Nagsimula pa siyang magtanong kung nagsisimula na ba siyang magkaroon ng nararamdaman para sa kanya. Malinaw para sa lahat ang namumukod tanging mga katangian ni Severin. Ang kanyang kakayahan bilang isang alchemist ay naging dahilan upang siya ay isang mataas na hinahanap na potensyal na kapareha para sa maraming mga babaeng disipulo. Napangiti si Severin habang nagmamadaling umalis. Kailangan kong ipagtapat ang aking nararamdaman sa bandang huli, kaya maaari ko ring gawin ito ng mas maaga. Ayokong may ibang umamin sa kanya sa oras na nasa loob ako ng Paradise Secret Realm. Hindi na siya magiging interesado sa akin kung may ibang tao na mauuna sa akin. Nagmamadaling bumalik si Gilda sa kanyang tirahan na namumula ang mga pisngi. Paglabas niya sa kanyang bahay, napansin ni Woolrich ang kanyang namumula na mukha at itinaas ang isang kilay. Bakit ang pula ng mukha mo? Ganun ba? Sigurado bang may nakikita ka? Nauutol na sabi ni Gilda habang nakalagay ang mga kamay sa medyo mainit niyang pisngi. Siya nga pala, di ba sabi mo magkikita kayo ni Severin? Bakit ang aga mong bumalik? Casual na nadula si Woolrich sa isang tanong. Mabilis na sagot ni Gilda. Abala siya sa paggawa ng mga table tasks. Ayokong istorbohin siya, kaya nagkaroon lang kami ng maikling pag-uusap bago ko siya iniwan para gawin ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay agad siyang pumasok sa bahay. Lumabas si Woolrich sa pinto at mamulong sa sarili. Anong nangyayari kay Severin? Wala ba siyang alam? Napakaganda ng anak ko, at nagkusa pa siyang dumaan at makita siya. Hindi ba magandang pagkakataon iyon para magkalapit sila? Ilang araw na siyang gumagawa ng mga table tasks. Hindi naman masama kung mag-half day off para makasama ang anak ko, di ba? Nag-iba ang pag-iisip ni Woolrich nang bigla niyang napagtanto. Posible bang hindi gusto ni Severin si Gilda? Iyon ay hindi magkaroon ng anumang kahulugan bagaman. Bakit niya ipinangako sa akin na aalagaan niya ito ng mabuti kung hindi niya ito gusto? Nararamdaman ba niya ang isang pakiramdam ng obligasyon dahil lamang sa pagkakasala? Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpa siya si Woolrich na harapin si Severin tungkol dito. Nakarating siya sa tirahan ni Severin nang pabalik na si Severin sa kanyang bakuran. Uncle Master, ano ang nagdala sa iyo dito? Tanong ni Severin, bahagyang nababalisa na dumating si Woolrich ilang sandali lang pagkaalis ni Gilda.
Hindi maaaring dumating si Woolrich ng ganoon kabilis maliban kung may sinabi sa kanya si Gilda. Mag-usap tayo sa loob. Sabi ni Woolrich na seryoso ang ekspresyon. Sa sandaling nasa likod na sila ng mga saradong pinto, dumiretso si Woolrich sa punto. May tanong ako sa'yo, Severin. Magtanong pa rin. Sagot ni Severin. Gusto kong malaman kung totoo ba ang pangako mo tungkol sa pag-aalaga sa anak ko. Hindi na siya engaged, kaya umaasa talaga ako na kayong dalawa ang magkakatuluyan. Nagpatuloy si Woolrich. Hindi ko naman sinusubukang i-pressure ka, kaya ayusin na natin yan. Pumayag ka lang na tulungan siya dahil nakiusap ako sa'yo at inilagay ka sa isang masikip na lugar. Gusto kong makasama mo siya ng may tunay na pagmamahal at pagmamalasakit, hindi lang dahil pinagsisisihan mo ang nangyari sa inyo. Naiintindihan mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Kailangan mo munang magpakita ng tunay na pagmamalasakit sa kanya bago mo subukang makuha ang puso niya. Medyo nagulat si Severin sa simula. Iniisip niya kung nasabi na ba ni Gilda kay Woolrich ang tungkol sa pag-amin ni Severin ng ganoon kabilis. Tumingin siya kay Woolrich at seryosong sumagot. Wala kang dapat ipag-alala. Pinag-isipan ko ito ng husto. At habang nararamdaman ko ang pananagutan ko sa kanya, napagtanto ko na napakabuting babae niya habang mas nakikilala ko siya. Si Gilda ay karapat-dapat na mahalin. Matatag siya sa kanyang paniniwala tungkol sa pag-ibig at katarungan, at siya ay anak at matino din. Kung ibabalik niya ang aking pagmamahal sa kanya. Nasiyahan si Woolrich sa tugon ni Severin. Natutuwa akong marinig iyan. Dahil tunay ang nararamdaman mo para sa kanya, dapat kang magkusa na gumugol ng mas maraming oras kasama siya kapag may pagkakataon ka. Maglakad-lakad kasama siya. Huwag mong ubusin ang lahat ng oras mo sa paggawa ng mga pills. Nakagawa ka na ng maraming pills para sa sekta, at hindi na tayo kapustulad ng dati. Nakangiting sabi ni Severin. Gagawin ko ang lahat. Nakikita ko na komportable siya sa tabi ko. Kaya kumpiyansa ako na magkakaroon ako ng magandang pagkakataon hanggat nagsusumikap ako. Nakakapanatag iyon. Sabi ni Woolrich, sabay abot sa pinto. Wala na akong dapat ipag-alala kung magkasama kayong dalawa. Sa palagay ko ay mas magaling ka pa rin kay Frederick. Buong-buo niyang sinunog ang mga tulay sa kanya, binaliwala ang kanilang dating relasyon, at sinira ang reputasyon ng aking anak. Masama na iyon, at pinalala niya ang mga bagay nang pinahintulutan niya ang mga tao sa loob ng sekta na magkalat ng mapanirang tsismis tungkol sa kanya. Bilang tugon, ngumiti si Severin at sinabi. Ang mga taong makitid ang isip na tulad niya ay hindi lalayo sa hinaharap. Kung ganoon, aalis na muna ako sa ngayon. Tumanggaw si Woolrich at mabilis na umalis. Hindi inaasahan ni Severin na magpapakita ang kanyang tatlong asawa ilang sandali lamang pagkaalis ni Woolrich. Hindi ba dapat mag-training kayong tatlo? Nagtatakang tanong ni Severin. Hindi niya maiwasang maramdaman na parang may balak silang pumasok sa sandaling iyon. Ngumiti si Sheila at nagpaliwanag. Tapos na kami sa araw na to, at malapit na kaming mag-usap sa isa't isa sa kabilang kwarto nang marinig namin na binisita ka ng leader ng sekta. Na-curious kami, kaya hindi namin napigilan ang aming sarili na makinig sa usapan. Saglit na natahimik si Severin at medyo umasim ang ekspresyon nito. Hindi mo ba naisip na medyo bastos ang pakikinig sa usapan namin? Well, hindi namin mapigilan. At medyo maingay kayong dalawa. Maririnig sana namin kayo kahit ayaw namin. Sabi ni Sofia. Dagdag ni Dayan. Hindi namin inaasahang iikot ang usapan sa pagpapakasal kay Gilda. Hindi namin alam na may gusto ka rin sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Iniisip naming lahat na mabuting tao si Gilda. Lahat kami ay nakiramay kay Gilda. Tinuro ni Sheila. Nawala siya sa unang pagkakataon sa isang estranghero at iniwan siya ng lalaking labis niyang minahal. Ang kanyang masamang kasintahan ay nagpakalayo pa ng masasamang paninirang puri tungkol sa kanya. Naisip naming lahat na magiging kahanga-hanga kung makakahanap siya ng isang mabuting lalaki na magpapagamot sa kanya ng maayos, at ngayon ay nagpakita na ang lalaking iyon sa wakas. Oo, pumayag naman si Sofia. Malapit na tayong magkaroon ng isa pang kapatid na babae. At para malaman mo, ayos lang kami dyan. Sabi ni Sheila.
Talagang iniisip namin na si Gilda ay isang kahangahangang babae, ngunit nakakaabala ba sa iyo na hindi na siya birhen? Baka hindi iyon matanggap ng ilang lalaki. Medyo natahimik si Severin pero sa huli ay siniguro niya ang mga ito. Wala akong pakialam. Hindi mahalaga sa akin ang nakaraan ng isang tao basta't mahal ko siya ng totoo. Lalong humanga ang tatlong babae kay Severin matapos marinig iyon. Gayunpaman, medyo nagulat sila sa sinabi ni Severin sa kanila. Pero huwag mo munang sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Hindi pa ako nakakahanap ng tamang oras para sabihin kay Gilda. Natatakot ka ba na baka tanggihan ka niya? Tanong ni Sheila. Huwag kang mag-alala. Pagpapalakas ng loob ni Sofia. Magtatagumpay ka na makuha ang kanyang puso kung gagawin mo ito sa tamang paraan. Ngumiti ng pilit si Severin at nagpahayag sa wakas. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay ako ang taong kumuha ng unang pagkakataon ni Gilda. Ikaw ba yon? Nanlaki ang mga mata nila sa hindi makapaniwala nang marinig iyon. Si Sheila, lalo na, ay nakahandang harapin ang salarin na responsable sa kalbaryo ni Gilda kung sakaling malaman niya kung sino ito, sa isang nakakagimbal na pangyayari, ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Severin na kanyang asawa. Nagulat din si Sofia. Hindi ka pwedeng magseryoso. Ikaw ba talaga? Nagulat din si Dayan sa revelasyon. Matapos ang ilang sandali na pag-iisip, tumawa siya at sinabi. Hahaha. Kung ikaw talaga, mas maganda kung makuha mo ang puso niya. Oo, pero hindi mo dapat ipaalam sa kanya ngayon. Manalo sa puso niya bago ibunyag sa kanya ang totoo. Kung sasabihin mo sa kanya bago siya mahulog sa'yo, baka hindi kanya magustuhan o mainis pa. Mas lalo kang magpapahirap sa'yo. Payo ni Sheila matapos itong mapag-isipan. Sumang-ayon si Severin. Sumasang-ayon ako. Ito ay isang bagay na dapat lamang may hayag sa tamang sandali. Nag-isip sandali si Sofia at nagtanong. Ibig sabihin ba nito ay may kakaibang konstitusyon din ang iyong katawan? Tumanggaw si Severin. Oo, mayroon akong tinatawag na Sunheart Constitution. Ngunit bakit tumaas ng malaki ang antas ng paggamit ni Gilda samantalang ang sa iyo ay nanatiling hindi nagbabago? Hindi ba ito makatarungan? Medyo mapait na tanong ni Sofia. Napagtanto din ni Sheila ang puntong iyon at agad na nagreklamo. Oo, hindi ba dapat tumaas ang level ng iyong attainment gaya ng sa kanya? Sandaling nawala ng masabi si Severin, ngunit hindi nagtagal ay sumagot siya. Bueno, kung ang antas ng aking natamo ay tumaas ng husto, kung gayon ay naging isang royal saint na ako ngayon. Oh yeah. Kung gayon hindi ka na magiging karapat-dapat na pumasok sa Paradise Secret Realm. Sagot ni Sheila. Buti na lang at hindi ka nakaranas ng parehong mabilis na tagumpay noon, kung hindi, hindi ka makapasok sa Paradise Secret Realm at tumulong sa paghahanap ng maliit na itim na tore. Gayunpaman, nalungkot si Dayan. Maraming iba pang mga saint sa sekta na maaaring ipadala sa Paradise Secret Realm kahit na hindi niya magawa. Sa palagay ko ay mas mabuti para sa kanya na gumawa ng tagumpay at maging isang maharlikang santo. Hindi maraming tao ang maaaring umabot sa ganoong taas sa kanilang natamo. Nakangiting sabi ni Severin. Huwag mag-alala, nakakuha pa rin ako ng kaunting pakinabang mula dito. Nakaabsorb ako ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya mula sa nakapalibot na enerhiya, ngunit pinapanatili ko itong pinipigilan at iniimbak sa isang energy sphere sa loob ng aking energy core. Ang nakaimbak na enerhiya na ito ay maaaring gamitin upang mapahusay ang aking paggamit kapag nasa loob na ako ng Paradise Secret Realm. Hindi ako makapaniwala na may ganito. Natulala ang tatlong babae matapos marinig ang paliwanag ni Severin. Naiintindihan ko na ngayon. Nangangahulugan ba iyon na makakagawa ka ng isang pambihirang tagumpay sa Royal Saint? Baka kahit level 4 o level 5 Royal Saint? Tanong ni Sheila nang matuno ang sinabi ni Severin. Naiinggit ako. Ang ganitong pagkakataon ay tunay na isang banal na regalo. Higit pa ito sa may isip ng sino mang ordinaryong tao. Namangha si Sofia sa revelasyon. Ngumiti si Severin pero agad ding naging seryoso ang ekspresyon niya. Siya nga pala, kailangan mong magsanay ng husto upang maiangat ang iyong tagumpay hanggat maaari.
Nabalitaan ko na mapupunta tayo sa iba't ibang lokasyon sa loob ng Paradise Secret Realm pagkatapos nating matapakan ito. Ipinahayag ni Sheila ang kanyang pag-aalala sa panganib na nasa harapan ng mga mababa ang kakayahan. Ibig sabihin, kailangan nating hanapin muli ang isa't isa pagkatapos nating pumasok. Nakangiting pilit na sabi ni Severin sa kanila. Bueno, kung nag-aalala ka tungkol dyan, marahil ay magandang ideya na manatili ka at tumuon sa iyong pagsasanay. Hindi isang opsyon. Sagot agad ni Sheila. Hindi pa tayo nakakapunta sa Paradise Secret Realm, at lahat tayo ay curious tungkol dito. At saka, hindi ba ang mga practitioner na tulad natin ay dapat na makisali sa mas maraming labanan at harapin ang kamatayan ng walang takot bago tayo umunlad? Kailangan na nating umalis. Tumanggaw si Sofia at ngumiti. Dapat tayong maging manhid sa kamatayan. Kung natatakot tayo para sa ating buhay, hindi natin kailanman makakamit ang tunay na lakas. Dagdag ni Dayan. Lahat tayo ay nagsasanay ng husto sa layuning makapasok sa Paradise Secret Realm. Hindi lang natin ito iiwanan. Tumanggaw si Severin matapos marinig ang kanilang determinasyon. Sinabi sa akin na lahat tayo ay magkakahiwalay kapag pumasok tayo sa Secret Realm, ngunit kadalasan ay makikita natin ang ating sarili sa malawak na kagubatan sa loob ng paligid ng realm. Pagkatapos ay maaari tayong pumunta sa gitna pagkatapos nating pumasok. Pagkatapos ay huminto siya saglit bago nagpatuloy. Kapag nakapasok ka na, ang prioridad mo ay ang hanapin ang mga disipulo ng Sky Blue Sect na may mas mataas na antas ng pagkamit kaysa sa iyo. Mas ligtas na manatili sa kanila sa lahat ng oras. Kaagad kong sisimulan ang paghahanap sa inyong lahat. Huwag kang padalos-dalos kung makatagpo ka ng anumang matataas na uri ng espiritual na halamang gamot na binabantayan ng mga kakilakilabot na espiritong hayop. Napangiti si Sheila sa kanya. Natutunan namin ang pamamaraan ng mind's eye mula sa iyo at malalaman namin ang antas ng pagkamit ng mga espiritual na hayop. Hindi kami sasali sa labanan kung ito ay mas mataas kaysa sa amin. Sabi ni Severin. Napakahusay. Kayong tatlo ay mayroon ng napakahusay na antas ng pagkamit, at mayroon pa kayong 20 araw na natitira upang ipagpatuloy ang pagsasanay. Umaasa ako na magagawa ninyong lahat na itaas ang inyong tagumpay sa oras na tayo ay umalis. Gagawin namin. Sabi ni Sheila. Layunin naming pataasin ang aming pagkamit ng 1 o 2 antas. Sa sandaling iyon, bumalik si Elsa kasama si Celine. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa mukha ni Severin nang makita niyang bumalik ang kanyang anak. Pagkatapos ng ilang saglit na pagmumuni-muni, lumingon siya sa kanyang mga asawa at sinabi. Hindi makakasama sa atin si Celine, at wala tayong pagkakataong makasama siya nitong mga nakaraang araw. May mga 20 araw pa tayong natitira bago tayo makapasok sa lihim na kaharian ng paraiso, kaya paano kung pahingahin muna natin ang natitirang oras sa pagsasanay at dalhin siya sa bayan ngayong hapon. Titigil na rin ako sa paggawa ng mga tableta. Maaari tayong bumili ng karne ng spirit beast at mag-enjoy ng barbecue sa bakuran ngayong gabi. Anong masasabi niyo tungkol dyan? Naningkit ang mga mata ni Sheila sa posibilidad na malasahan ang ilang inihaw na karne. Mukhang kamangha-mangha. Gawin natin yan. Ibinahagi ni Dayan ang parehong damdamin. Ang tagal ko na ring hindi nakakain ng inihan na karne mo. Mukhang may pasalubong ako. Napaawang ang bibig ni Elsa at hindi niya mapigil ang magtanong. Maaari ba akong sumali at magkaroon din? Napangiti si Severin. Siyempre. Oo nga pala, sana hindi naging abala si Celine sa tuwing hahanapin kanya sa kanyang librerag oras. Hindi naman. Paniniguro ni Elsa. Napakaganda ni Celine na maging ang aking mga senior at junior ay nasa sabik na makita siya. Siya ay nagbibigay ng ngiti sa mga mukha ng lahat, at inaasahan naming lahat na makita siya. Tanong ni Severin. Kumusta ang pag-unlad ng iyong alchemy kamakailan? Nakagawa ka ba ng anumang mga pagpapabuti? Namula si Elsa at umamin. Naging abala ako sa pagsasanay at paghahanda sa aking sarili para makapasok sa Paradise Secret Realm. Ang alchemy ay inilagay sa back burner ng ilang sandali. Tumigil sandali si Elsa bago idagdag. Ngunit ako ay sapat na mapalad na gumawa ng isang pambihirang tagumpay ilang araw na ang nakalipas at naging isang first-grade high-rank alchemist.
Hindi napigilan ni Severin ang mapangiti nang marinig iyon. First grade high rank alchemist. Iyan ay ilang magandang pag-unlad, ngunit ikaw pa rin ay mapagpakumbaba. Napakabilis mong umunlad, Elsa. Maraming tao ang naiinggit sa iyong talento. Dagdag ni Sheila. Nakakahiya na wala kaming kakayahan para sa alchemy gaya mo. Sana ay matuto rin kami ng alchemy. Napangiti si Elsa at binigyan sila ng katiyakan. Ngunit mayroon ka ng tuloy-tuloy na supply ng mga table tasks mula sa iyong asawa. Dahil maaari mong hilingin sa kanya na gumawa ng ilan sa tuwing kailangan mo, walang dahilan upang abalahin ang iyong sarili sa paggawa ng alchemy. Ito ay isang napakahirap at nakakaubos ng oras na gawain. Gagawa ba tayo ng pagkilos? Tanong ni Dayan. Maglalakad tayo sa paligid ng bayan at bibili ng mga grocery para sa ating barbecue. Pumayag naman si Severin at sinabing, "Oh, at kailangan ko ring bumili ng alak mula sa bayan. Kailangan kong lagyang muli ang stock sa aking special ring." Pagkatapos ay tumunog si Sheila. "Tara na, hindi na ako makapaghintay." Mabilis na lumipad ang grupo at bumaba ng bundok. Ang hapon ni Severin kasama si Celine at ang mga kababaihan ay napatunayang napakasaya, lalo na kapag ang gayong mga pagkakataon na gumugol ng oras sa isa't isa ay napakahirap. Nang magsimulang lumubog ang araw, ang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay pabalik sa bundok. Sa daan, marami sa mga alagad ng sekta ang bumati sa kanila ng may lubos na paggalang. Si Severin ay naging tulad ng isang idolo sa mga mata ng mga alagad, at sila ay lubos na nagpapasalamat sa kanya para sa mga tabletang nakatulong sa kanilang paggamit. Nang makauwi si Severin at ang grupo, nagsimula silang magsindi ng apoy at nagsimulang mag-ihaw ng karne. Ang bango ay nakakapaglaway ng laway kay Sheila. Laking gulat nila nang lumapit si Gilda matapos madala ng nakakaakit na amoy. Nakangiti niyang sabi sa kanila, "Ano ang mayroon tayo dito? Ito ba ay isang kapistahan na naaamoy ko? Anong bango?" Tanong ni Sheila. "Miss Gilda, ikinagagalak kitang makita dito." Siya at ang lahat ay natuwa na si Gilda ay sumama sa kanila. Nagustuhan nila siya, tinanggap, at umaasa na maaaring makuha ni Severin ang kanyang puso sa lalong madaling panahon. "Tawagin mo na lang akong Gilda. Hindi na kailangang maging formal." Nakangiting tugon ni Gilda. Maraming iniisip si Gilda matapos magtapat sa kanya si Severin. Paminsan-minsan ay iniisip niya ang kanyang mga natatanging katangian, sa paniniwalang siya ay isang taong mapagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Para sa mga kadahilanang iyon, nadama niya na handa na itong tuklasin ang pag-asam na magkaroon ng isang relasyon kay Severin. "Sige. Gilda na lang ang itatawag namin sayo. Sana hindi ka na mag-isip kung tretuhin ka namin na parang kapatid namin simula ngayon." Ngumisi si Sheila habang nakikipagpalitan ng tingin kina Sofia at Dayan. Silang tatlo lang ang tunay na nakaunawa sa kahalagahan ng pagtrato kay Gilda bilang kanilang kapatid, ibang-iba ang pagkakaintindi ni Gilda sa kanila. Ngumiti si Gilda at umupo sa kanyang upuan. Siyempre, lumingon siya kay Severin at nagtanong, "Siya nga pala, naalala mo ba yung pinanggako sa'yo ng tatay ko noon?" Sandaling nag-isip si Severin at kalaunan ay naalala. "Ako nga." Sinabi niya na tutulungan niya akong makahanap ng isang kayamanan na maaaring makatulong na baguhin ang talento ng isang tao para sa paggamit. Kung ganoon, bakit hindi mo siya tinanong tungkol dito pagdating mo? Wala naman kasi siyang sinasabi sa akin, kaya ayokong igiit sa kanya. At saka, baka wala pa siyang nabanggit tungkol doon dahil hindi pa niya nahahanap. Tumikim si Gilda at iniabot ang isang maliit na laban sa porselana kay Severin. "Naaalala mo ba? Bueno, nangako ang aking ama na hahanapin ito para sa iyo, at tama ang iyong hula na hindi natin ito natagpuan noong una. Gayunpaman, ang ilan sa ating mga disipulo ay sa wakas ay nagawang tapusin ang kanilang misyon at mahanap ito. Nais ng aking ama na ibigay ko ito sa iyo." Natuwa si Erin sa narinig. "Gusto kong gamitin ito para baguhin ang talento ni Dayan, ngunit may nakita akong katulad at ibinigay ko na ito sa kanya." "Ibig sabihin wala ka ng gamit para dito?" tanong ni Gilda. "Ako pa rin." Paglilinaw ni Severin. Ang kapatid ni Dayan, si Megan, ay walang talento sa paggamit. Siya ay bata pa,
At siya ay isang level 9 Grandmaster na ngayon, kaya't ang kayamanang ito ay lubos na makatutulong upang makapagsimula siya ng pagsasanay sa hinaharap. Magagamit niya ito upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa malalim na master at matatag na makatuntong sa paggamit. Sabi ni Dayan. Ito ay kamangha-mangha. Matutuwa si Megan na malaman ang tungkol sa pagkakaroon ng isang kayamanan na maaaring magpabago sa kanyang talento sa pag-abot. Napaisip si Severin. Tama, si Benjamin ay isang alchemist, at ang kanyang talento sa pag-abot ay napakahusay din. Maaaring pakiramdam ni Megan na mas mababa siya sa kanya dahil ang kanyang antas ng paggamit ay mas mataas kaysa sa kanya. Hindi ka panipaniwalang magiging masaya siya kapag nalaman niyang maaari siyang magsimula ng pagsasanay. Gayunpaman, sinabi ni Severin. Pero dahil abala kayong lahat sa inyong pagsasanay, sa tingin ko mas mabuti na ihatid ko ito sa kanya ng mag-isa. Sumingit tuloy si Gilda. Matagal na akong umalis sa sekta, Severin. Maaari ba akong sumama sa iyo at ituring ito bilang isang maikling paglalakbay upang makapagpahinga? Natuwa si Sheila nang marinig iyon. Naniniwala siya na ito ang perpektong pagkakataon para sa Severin at Gilda na makipag-ugnayan ng higit pa at mas makilala ang isa't isa. Magandang ideya. Dapat magkasama kayong maglakbay. Sumang-ayon si Dayan. Oo, mag-asawa ka kung babalik kang mag-isa, Severin. Mas mabuti pang samahan ka ni Gilda dahil gusto niya ring magbakasyon ng maikling palabas ng sekta. Pumayag naman si Severin. Mukhang maganda ito. Aalis tayo bukas ng umaga at bumalik ng maaga. Okay lang ba iyon sa iyo, Gilda? Pupunta ako para sunduin ka sa bahay mo bukas ng umaga. Agad namang tumanggo si Gilda. Okay, maghihintay ako bukas. Nang handa na ang karne ng barbecue, pinutol ni Severin ang isang hiwa at inilagay ito sa isang plato. Inalok niya ito kay Gilda at sinabing, "Eto, kumuha ka." Napakunot ang noo ni Gilda nang tumingin siya sa barbecue. Hindi talaga bagay sa akin ang mamantika na pagkain. Si Dayan ang nagpalakas ng loob niya. Subukan mo ito. Pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay kung hindi mo gagawin. Ang kanyang inihaw na karne ay wala sa mundong ito. Ito ang pinakamahusay na mayroon kakailanman. Dagdag ni Sheila. Ang ilang mga tao ay nagsabi ng parehong bagay tulad ng ginawa mo sa nakaraan, ngunit hindi nila napigilan ang pagkain pagkatapos kumain ng unang kagat. Hindi mo ba iniisip na ang aroma mismo ay ketekam-tokam? Nadama ni Gilda na medyo nauubos sila sa paraan ng paglalarawan nila sa luto ni Severin, ngunit kalaunan ay napagpasyahan niya na walang masamang subukan ito. Pagkagat niya ay agad niyang inamin. Tama ka, ito. Nakakamangha. Kasunod ng unang kagat na iyon, nagpatuloy siya sa pagkain at ninamnam ang masarap na barbecued meat na natunaw sa kanyang bibig. Napakasarap ng karne. Inabutan ni Sheila si Gilda ng alak at sinabing, "Uminom ka, marami rin tayong masasarap na alak dito. Huwag kang mahiya, Miss Gilda." Sabi ni Celine sa pagitan ng subo ng karne. Bumili kami ng maraming karne ng spirit beast para ay barbecue. Naramdaman ni Gilda ang lumalagong pagmamahal kay Celine. Ngumiti siya ng matamis sa batang babae at sinabi, "Sige, kakain pa ako. Napakasarap ng barbecued meat na ito. Hindi pa ako nakakaranas ng ganito dati." Ipinagmamalaki ni Celine ang luto ng kanyang ama, nagyayabang. Pinagkadalubhasaan ito ng tatay ko. Kahit si Mommy Sheila, ang pangalawang mommy ko, ay hindi pa nakakabisado. Mapaglarong inilibot ni Sheila ang mga mata kay Celine at sinabing, "Nag-aaral pa ako, Celine. Hindi madaling matutunan ang kasanayan." Ang nakakaaliw na palitan na iyon ay nagpangiti kay Gilda. "Ah, ikaw pala ang pangalawang ina niya." "Oo," paninindigan ni Sheila. "Ako ang pangalawa niyang ina, habang si Sofia ang pangatlong ina niya. Ikaw ang pang-apat kung pakakasalan mo si Severin." Namula si Gilda nang marinig ang matapang na komantong iyon. Kung tutuusin, si Sheila ay may kakayahan sa pagsasalita ng kanyang isip. Si Sofia tuloy parang nakipaglaro. "Anong pinagsasasabi mo, Sheila?" Namumula tuloy siya sa mga sinasabi mo. Lumingon si Sheila kay Gilda at sinabing, "Sana huwag kang magalit sa sinabi ko, Gilda.
Minsan ay nasasabi ko ang mga bagay-bagay nang hindi iniisip at napagtanto ko na lang sa bandang huli na baka nagkamali ako. Pinayuhan siya ni Dayan, na sinasabi. Ano ang iniisip mo noong sinabi mo iyon? Si Gilda ay anak ng pinuno ng sekta. Hindi ka dapat magbiro ng ganyan. Pinapanatag sila ni Gilda. Ayos lang. Hindi naman ako nasaktan. Tsaka hindi naman ako nagtatampo ng sama ng loob. Nasisiyahan ako sa pakikipagkaibigan at malapit na relasyon na ibinabahagi ninyo sa isa't isa. Medyo nagseselos ako kung gaano kayo nagkakasundo sa isa't isa. Sinadya naman ni Sheila ang isa pang casual na pahayag. Walang dapat ipagselos. Maaari ka ring maging isa sa amin. Pagkatapos, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig at humingi ng tawad, na para bang napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Paumanhin tungkol doon. Muling namula si Gilda sa sinabi ni Sheila, ngunit naramdaman ng huli ang munting kislap ng kaligayahan sa kanyang puso. Nagkaroon ng damdamin si Gilda para kay Severin at gustong subukang makipag-date sa kanya. Mukhang mataas ang tingin ng kanyang ama kay Severin, at malamang na iyon ang dahilan kung bakit niya ito hiniling na sumama sa kanila at dalhan siya ng regalo. Ito ay isang malinaw na senyales na suportado ng kanyang ama ang ideya ng kanyang pagiging kasama si Severin. Gayunpaman, may iniisip si Gilda. Nag-aalala siya na baka hindi siya magustuhan ng tatlong asawa ni Severin, o mas malala pa, magalit sa kanya at pigilan siyang sumama sa kanilang grupo. Gayunpaman, ang kanyang mga takot ay napawi pagkatapos niyang maramdaman ang kanilang pagtanggap sa kanya. Wala sa kanila ang tila ayaw sa kanya sa anumang paraan, kaya naramdaman niyang malaki ang pagkakataon para sa kanya na matanggap sa kanilang lupon. Pagkatapos ay hiniwa ni Severin ang isa pang malaking piraso ng inihaw na karne at inilagay ito sa plato ni Gilda. Ngumiti ito sa kanya at sinabing, "Kumain ka pa, huwag mong pansinin ang pang-aasar ni Sheila. Ganyan naman siya palagi. Wala akong pakialam dito." Tumanggaw naman si Gilda at nagpatuloy sa pagkain. Itinaas ni Sheila ang kanyang baso at hinimok ang lahat na magsaya. Cheers, lahat! Ang isang magandang baso ng alak ay perpektong pandagdag sa masarap na pagkain ng karne. Ninamnam ni Gilda ang kapaligiran at sumali sa toast, itinaas din ang kanyang maliit na bote ng alak. Pagkatapos mag-clink ng lahat ng kanilang mga bote, humigop siya ng masaganang. Samantala, naglakad si Woolrich sa bakuran habang hinihintay ang pagbabalik ni Gilda. Nag-aalala siya na baka bumalik si Gilda sa sandaling ibinigay nito kay Severin ang regalo. Gayunpaman, hindi pa bumabalik si Gilda pagkaraan ng isang oras, at isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Woolrich. Siguradong marami siyang dapat pag-usapan kay Severin kung gumugol sila ng isang oras sa isa't isa. Pagkatapos, lumipas ang isa pang oras. Hindi nagtagal ay napalitan ng pagsimangot ang ngiti ni Woolrich. Bakit ang tagal niya? Ang saya ba ng pagsasama nila? Isang oras ang lumipas bago nakita si Gilda na lumilipad pabalik mula sa bundok. Bakit ang tagal mo? Agad siyang nilapitan ni Woolrich. Napansin niya ang halimuyak ng alak sa kanya at nag-aalala, dahil hindi madalas umiinom si Gilda. Nag-aalala siya na baka hindi pa ito ganap na gumaling sa dati niyang relasyon kay Frederick, at pilit na ngiti lang ang ginagawa nito para sa kanya. Uminom ka ba? Hindi ka karaniwang umiinom. Paliwanag ni Gilda. Wala kang ideya kung gaano kasarap ang inihaw na karne ni Severin. Tatay, nakakamangha. Nagba-barbecue sila pagdating ko, kaya sumali ako sa kanila. Sobrang hindi mapaglabanan ng pagkain kaya hindi ko napigil ang kumain. Nagkaroon kami ng napakagandang oras, at nakipag-inuman ako sa kanila. Siya nga pala, sinabi ni Severin na mag-isa siyang pupunta para dalhin ang kayamanan pauwi. Dahil matagal na akong hindi umalis sa sekta, nagpasya akong sumama sa kanya sa maikling biyahe. Sasanduan niya ako bukas ng umaga. Medyo nagulat si Woolrich nang makita ang isang tunay na ngiti sa mukha ni Gilda. Matagal na rin mula nang makita niya ang isang matingkad na ngiti. Ha. Ang galing. Dapat magpahinga ka na ngayon. Kailangan kong subukan ang barbecue ni Severin balang araw para makita kung tungkol saan ang lahat ng kaguluhan. Nakangiting sabi ni Woolrich. Dapat mong subukan ito. Sabi ni Gilda. Hindi mo gustong makaligtaan. Ngumiti si Gilda saka pumunta sa kwarto niya.
kaya nag-dinner siya sa kanila at nagsaya. Sabi ni Woolrich habang pinapanood si Gilda na umalis. Matagal na siyang hindi nakikita ni Woolrich na ganoon kasaya, lalo na't sinira ni Frederick ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang pagmamahal niya kay Severin ay lalong lumalim habang ang hindi niya pagkagusto kay Frederick ay lalong lumalim. Ang pagkakasangkot ni Frederick sa pagpapakalat ng mga tsismis tungkol kay Gilda ay lalong nagpulala sa kanyang pagkadismaya. Maagang nagising si Gilda kinabukasan at naglaan ng kaunting oras para magbihis. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, pinili niya ang isang mas maiksing damit na hanggang tuhod na tumambad sa kanyang magandang mga binti. Gilda. Boses ni Severin ang tumawag mula sa labas. Binuksan ni Gilda ang pinto at tumakbo palabas nang marinig ang pamilyar na boses. Lumiwanag ang mga mata ni Severin nang makita si Gilda na nakakasilaw sa kanyang maikling damit. Siya ay madalas na magsuot ng mas mahahabang damit at ito ang unang pagkakataon na nagsuot siya ng medyo maikli. Pinahiram nito sa kanya ang isang bahagyang naiiba kaysa sa karaniwan at nagniningning ng napakalawak na kagandahan. Nakangiting lumabas si Woolrich at naunawaan ang dahilan ng suot ni Gilda. Nandito ka na. Hindi ka madalas umuuwi, kaya't magsaya ka. Matagal nang hindi umalis si Gilda sa sekta, kaya't mangyaring bigyan ako ng pabor at dalhin siya sa pamamasyal. Huwag kang mag-alala. Tumanggaw si Severin. Sisiguraduhin kong magugugol siya ng magandang oras sa akin. Nag-alok ng paalala si Woolrich. Pero huwag masyadong magsaya. Hindi mo naman gugustuhin na palampasin ang pagkakataong makapasok sa Paradise Secret Realm, di ba? May 18 araw pa, kaya siguraduhing babalik ka sa tamang oras. Total, umaasa ang sekta sa iyo na mahanap ang maliit na itim na tore na iyon. Naiintindihan. Ngumiti si Severin. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang lumilipad na espada, na lumaki sa kanyang utos. Aalis na kami kung ganoon. Maging ligtas kayong dalawa. Kumaway si Woolrich sa kanila. Sumakay si Gilda sa espada kasama si Severin at bumaling sa kanyang ama, sinabi. Aalis na kami. Mag-iingat ka. Ang espada pagkatapos ay tumaas sa hangin at lumipad sa malayo. Tumayo si Gilda sa harap na gilid ng espada, at ngumiti si Severin habang nakatingin sa kanya. Gaano nakatagal mula nang huli kang nawala sa sekta, Gilda? Nagmuni-muni muna si Gilda bago sumagot. Mahigit sa 10 taon na ang nakalilipas, sa palagay ko ay bata pa ako noon. Kadalasan ay para bisitahin ang ilan sa mga liblib na pamilya. Hindi pa ako nakapunta sa isang normal na lungsod dati. Nakangiting sabi ni Severin. Kaya't marami kang napapalampas na mga karanasan sa buhay noon. Gayunpaman, maraming practitioner ang may inggit sa iyong pagpapalaki. Nagkaroon ka ng akses sa pinakamahusay na mga mapagkukunan ng tagumpay mula noong bata ka pa. Ngumiti naman si Gilda at inamin iyon. Oo, ang mga karanasan sa buhay ng bawat isa ay natatangi. Iyan ang dahilan kung bakit naiiba ang paglalakbay ng bawat tao. Pagkatapos, nilinggan ni Gilda ang gwapong mukha ni Severin at same time na nagtanong. Seryoso ka ba sa sinabi mo noong nakaraang araw?